I want that dress, Kajik. Ang dress na yan ang matagal ko nang gusto. Ang malambing na sabi ni Cristela sa asawa niyang si Kajik, na seryoso lang ang mukha habang nakatingin kay Divine. Ang mga mata naman ni Divine ay nakikiusap at nagtatanong habang nakatingin din sa kanyang asawa. Naghihintay kung ano ang gagawin nito. Kapit na kapit naman sa braso ni Kajik si Cristela at nakangiti pa habang nakatingin sa kanya. Ano pang hinihintay mo, Divine? Asik ni Cristela. Take it off. I want that dress, kaya kailangan mo yan ibigay sa akin. Mariin na lumunok sa Divine. Pakiramdam niya ay sobrang nanliliit na siya dahil nasa kanyang mga mata ng lahat ng tao. Ano? Tutunganga ka na lang ba riyan? Tinignan ni Divine sa mga mata ang asawa niyang si Kajik. Nagsusumamo mga titig niya na huwag itong payagan sa kung ano man ang gusto ng girlfriend nito. Ngunit nung sandali na yon ay tila nawasak ang pag-asa ni Divine nang magsalita si Kajik. Take it off. Huh? Ang naisatinig niya. I said take it off. Mariing paulit-ulit ni Kajik na sinabi ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Where are you, Divine Montenegro? Mula sa kabilang linya ay dinig ni Divine ang paggalit na boses ng kanyang ama na si Pablo. Nasa trabaho ako ngayon, Dad. Why are you calling? Tanong naman ni Divine na nasa loob ng isang van. Galing ako sa ospital kung saan ka nagtatrabaho. Bakit wala ka law doon? Tell me honestly, nasan ka na naman? Tiningnan si Divine ng mga kasama niya sa loob ng van. Ngumiti din siya sa kanila na para bang sinasabi na okay lang siya. May medical mission kami ngayon, Dad. Pupunta kami sa isang lugar na kung saan ay hindi naaabot ang mga serbisyo namin dahil malayo. It's going to be a free checkup for everyone. And I believe we will stay there for 3 days. Paliwanag niya. Isang doktor sa pampublikong ospital si Divine at nakakaugalian niya na sumama sa mga medical mission para maghatid ng serbisyo nila sa mga malalayo at kapaspalad. 3 days? Baka makalimutan mo ng araw ng kasal mo. Bakit kasi sumama ka pa sa medical mission na yan? Para bang hindi makahinga ang kanyang ama sa sinabi niya na 3 araw silang mananatili sa lugar na iyon. Don't worry, Dad. Hindi ko naman po nakakalimutan yon. Sisipot din po ako sa araw ng kasal ko. Hindi niyo na kailangan na mag-alala. I will be there on time. Sadyang kailangan ko lang po talagang mga tao ng serbisyo ko. I'm going to be fine. I'm with my team, so don't worry about me. Next week na rin ang napagkasundo ang kasal niya sa anak ng business partner ng kanyang ama na 2 beses niya palang nakikita pero hindi pa sila nakakapag-usap. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Divine kung anong tunay na dahilan at ipakakasal siya sa lalaking yon. Pero dahil iyon ang gusto ng kanyang ama, wala na rin siya naging reklamo. Sumunod na lang siya. Sabihin mo sa akin kung saang lugar kayo pupunta at magpapadala na lang ako ng mga tauhan para makasigurado na magiging ligtas ka riyan. Subalit, hindi na yun naintindihan ni Divine dahil putol-putol ng boses ng kanyang ama dahil sa hina ng signal sa lugar kung nasaan sila. Dad, hindi ko na po kayo maintindihan. Mahina na po ang signal kung saan ako but don't worry, I promise I'm going to be fine at darating ako sa araw ng kasal ko. Hanggang sa tuluyan na nga namatay ang tawag dahil sa tuluyan na rin nawala ang signal. Malayo na rin kasi sila at talagang tagong-tago na ang lugar na pinuntahan nila. Ikakasal ka na pala, Divine? Bakit pumayag ka pa sa misyon na to? Sabi ng isa sa mga kasama niya sa van na isa ring doktor. Dahil gusto ko lang tumulong. Sila naman ang naghahanda para sa kasal ko. Wala naman akong ambag sa kanila kaya mas pipiliin ko na lang na magbigay ng libreng serbisyo sa mga taong nangangailangan. Kesa naman tumunganga ako ron habang silang lahat ay abala sa paghahanda para sa kasal ko.
Swerte ng mga tao na gagamutin mo doon, Divine. Ikakasal ka na nga lang ay mas pinili mo pang bigyan sila ng serbisyo kaysa maganda para sa mahalagang araw ng buhay mo. Tumatawa na saad naman ni Rick, isa itong nurse. Kanino ka nga pala ikakasal, Divine? Bakit parang wala namang ipinapakilala sa amin na boyfriend mo? Tanong naman ni Sophie, isa rin itong nurse. Oo nga, Divine. Ang tagal na nating magkatrabaho, ni pangalan na mapapangasawa mo, hindi mo malang nabanggit sa amin? Hindi taga sa atin ang mapapangasawa ko kaya kahit sabihin ko ay hindi niyo rin makikilala. Sagot ni Divine. Kahit na nga siya mismo, hindi naman gaanong kilala kung sino ang mapapangasawa niya. Bakit? Sa isang foreigner ka ba ikakasal? Hindi, may lahi lang. Sa pagkakaalam na Divine, half Greek at half Russian ang asawa niya. Pero with Filipino bloodline. Anong pangalan? Kajik. Kajik Henderson. Si Kajik? Napahiyaw ang isang babae sa loob. Bigla tuloy na huminto ang sasakyan nila dahil doon. Mabuti na lang at suot na Divine ang seatbelt niya ngayon. Ang anak ng may-ari ng mga malalaking kumpanya? Paano mo siya nakilala? Nagtataka na tanong ni Divine. Paano hindi namin siya makikilala? Kabilang ang pamilya niya sa pinakamayaman na tao sa buong bansa. Isa nga siya sa pinakabatang bilyonaryo at isa rin siya sa mga malalaking donors sa ospital natin kaya naman nagagawa natin ang mga ganitong klaseng medical mission. Bahagya siyang natigilan. Talaga? Oo! Naaalala mo ba ang kawawang bata na naging pasyente natin noon at may sakit na brain tumor? Napagamot siya sa tulong ng mapapangasawa mo. Maging si Divine ay nabigla sa kanyang mga nalaman. Hindi niya alam na sobrang dami pala nakakakilala sa mapapangasawa niya at marami na rin pala itong natulungan. Kung minamalas nga naman talaga siya, habang siya ay nasa medical mission, nahulog pa siya mula sa isang malaking bato. Nadulas kasi siya noong paakyat na siya, kaya nagkaroon siya ng galos at mga pasa na hindi magawang maitago. Kung bakit ba naman hindi ka nag-ingat, Divine? Frustrated na sabi ng stepmother niyang si Anastasia habang ginagamot ang sugat niya. Nakauwi na siya sa kanilang bahay dahil bukas na ang kasal niya. Ang kaso, nangyari pa ito sa kanya kaya ang mga tao sa kanilang mansyon ay nagkakagulo sa labis na pag-aalala sa kanya. Ayan, tingnan mo oh. Ang laki ng mga pasat mga galos mo. Dapat kasi sa susunod ay mag-ingat ka na. Napanguso si Divine. Hindi ko naman po alam na madulas pala sa bato na yun eh. Pag akyat ko, bigla na lang akong nadulas. Hindi ako nahawakan ng mga kasama ko kaya ayun, nahulog ako. Buti nga po, mami, at hindi tumama ang ulo ko sa pagbagsak ko. Kung hindi, patayin sana ako. Aray ko naman po, ma! Napasigaw siya nang biglang diinan ng mami niya ang sugat niya. Anong patay? Sira ulo ka ba talaga? Inis na biro niya, kaya agad naman na humingi ng tawad si Divine at naglambing sa mami niya. Sa susunod na mapahama ka sa kaingotan mo, ako nang magagalit sa'yo at hindi ang ama mo. Mumuso ulit si Divine. Sorry na nga po, mommy. Huwag mo na akong pagalitan. Galit na nga sa akin si dad eh. Pagalitan mo rin yan, mom. Sabi naman ng stepbrother niyang si Brandon. Sinabihan na nga kasi na manatili na lang sa bahay at siya'y ikakasal na matigas pa rin ang ulo. Huwag kang epal dyan, kuya. Hindi ako natutuwa sa'yo. Asik naman ni Divine kay Brandon na binalatan lang siya. Ngot kasi kung si Brandon utak talang ka pa. At least ako utak talang ka. Ikaw mukhang unggoy. Ganti niya dito. Mukha ka ring unggoy na puno ng galos. Humalakak naman si Brandon bago lumabas ang kwarto niya. Pumasok lang talaga ito kanina para tawagin siyang tanga. Imbes na kaawaan sa nangyari sa kanya, nagawa pa talaga siyang pagtawanan ng walang hiya. Tingnan mo nangyari sa'yo. Ano na lang sasabihin ng mapapangasawa mo pag nakita niya itong mga galos mo, ha? Ang mom niya na napapailing sa kanya. Sabi ko naman kasi sa'yo na alagaan mo ang kutis mo.
Dahil para sa isang katulad ni Kajik na galing sa isang mayaman at kilalang pamilya, mahalagang pagiging kutis mayaman. Don't worry, Mom. Kahit may galos at pasa ako, I can still make him fall for me. Confident niya sabi. I can act sweet, weak and innocent, just like the woman he wants to be with. Sumapit na ang araw ng pag-iisang dibdib nila ng binata na si Kajik Henderson at lahat ng tao sa simbahan ay namangha sa ganda ni Divine. Mabuti na lang at hindi nakita ang mga galos niya sa katawan dahil sa mahaba ang gown niya at may long sleeve din. Ang mga kaunting galos sa mukha niya ay naayos na ng mga makeup artist at nilagyan na lang ng mga sequins na mas lalong nagpatingkad sa kanyang ganda. Habang ang mga tao roon ay sobrang mangha kay Divine. Mabuti na lang at hindi nakita ng mga galos niya sa katawan dahil sa mahaba ang gown niya at may long sleeve din. Ang mga kaunting galos sa mukha niya ay naayos na ng makeup artist at nilagyan na lang ng mga sequins na mas lalong nagpatingkad sa kanyang ganda. Habang ang mga tao roon ay sobrang mangha kay Divine, si Divine naman ay hindi makapaniwala habang nakatingin siya sa kanyang mapapangasawa na nasa kanyang harapan. Sobrang gwapo nito, lalo na sa malapitan. 2 beses pangalan niya ito nakikita at ngayon pa lang ang pangatlo. Alam niya na gwapo ang lalaki kahit na natatanaw niya lang ito noon mula sa malayo. Pero hindi niya lubos akalain na mas gwapo pa pala ito sa malapitan. Quit looking. It's annoying. Masungit na sabi nito. Nag-init ang pisngi ni Divine sa hiya. Sorry. Nahihiya niya ang dugtong. Masungit pala talaga itong mapapangasawa niya. Kaya pala binalaan na siya ng mommy niya na maging mahaba lang daw ang pasensya niya at sundin lang kung anong nasa list na binigay niya sa kanya. Listahan iyon ang mga ginagawa nito noon para mapaibig nito ang kanyang ama. You may now kiss the bride. Hinarap nila ni Kajik ang isa't isa. Ang mga mata nito ay walang emosyon habang diretsyo namang nakatingin sa kanya. Mariin na lumunok si Divine nang tanggalin na ni Kajik ang belo sa kanyang mukha. Unti-unti itong lumapit sa kanya kaya napapikit siya. Akala ni Divine ay labi niyang hahalikan nito pero ang hinlalaki pala nito ang hinalikan. Hinarangan kasi ng hinlalaki nito ang labi niya kaya hindi tuluyang nagkalapat. Gusto tuloy na mapanguso ni Divine dahil doon. Nag-expect kasi siya na ang labi niya hahalikan nito. Ganon pa man ay hindi niya na pinahalata ang disappointment niya at ngumiti siya sa mga tao roon. Congratulations, Mr. and Mrs. Henderson. Masaya kaming masaksihan ang pag-iisang dibdib ninyong dalawa. Congratulations, Kajik Henderson. Sa reception ay maraming mga bumati sa kanila at walang tigil sa pagngiti si Divine sa kanilang lahat. Nananakit na nga ang panga niya sa sobrang kakangiti. Habang itong asawa niya naman ay seryoso lang ang mukha. Ni hindi nga siya kinakausap nito. Divine Montenegro Henderson? May isang magandang babae ang lumapit kay Divine habang mag-isa lang siya dahil ang kanyang asawa ay kausap ang mga kaibigan. Ginitian niya ito at pilit inaalala kung saan niya nga ba ito nakita. Hello? Binati niya rin ito. Ang ngiti sa labi niya ay hindi nawawala. Pinasadahan siya ng babae ng tingin mula ulo hanggang paa na para bang nanguhusga. Mukhang masaya ka, ha? May bitterness ang tono ng pagsasabi nito kaya bahagyang naipataas na Divine ang kilay sa pagtataka. Yes, of course. It's my wedding day. Mapakla itong tumawa. Masaya bang maikasal sa boyfriend ko? Natigilan naman si Divine dahil doon. Kung ganon, ang magandang babae na ito ay ang girlfriend ng asawa niya. Kitang-kita sa kanyang mukha ang labis na gulat habang ang babae ay naiinis naman ng umite sa kanya. Ang kapal din talaga ng mukha mo. At nagawa mo pang maging masaya kahit na inaagaw mo lang sa akin si Kajik. Galit na galit ang boses ng babae, ngunit sapat lang para silang dalawa lang makarinig sa sinabi nito. Girlfriend ka niya? Nauutal niyang nagtanong. Ang akala ni Divine
ay ang tipo ni Kajik sa mga babae ay inosente, mabait at mahinhin. Kaya bakit parang sobrang layo naman yata ng babae na ito sa taste ni Kajik sa isang babae? Yes, ako ang girlfriend niya. Ang tunay niyang mahal. Humakba ang babae papalapit sa kanya, habang si Divine naman ay isang beses na napaatras. Inagaw mo lang siya sa akin. Mang-aagaw ka. Mas lalo pang lumapit sa kanya ang babae habang siya ay napapaatras ulit at lunok sa takot niya dito. Yumuko sa kanya ang babae na ito at bumulong sa tenga niya. Pero itong tatandaan mo, Divine. Ikaw man ang pinakasalan niya. Ako pa rin ang tunay niyang mahal. At sisiguraduhin ko na sa akin pa rin ang uwi niya. Ang akala ni Divine ay walang girlfriend si Kajik kaya ito pumayag na maikasal sa kanya. Sa nalaman niya na meron pala itong ibang minamahal, nasaktan siya. Pakiramdam niya ay tama ngang sinabi ng babae na inagaw niya lang si Kajik mula dito. Tatandaan mo ang pangalan ko. Babaeng higad. I am Cristela. At ako ang tunay na mahal ng asawa mo. Kahit kayo pang maging magkatabi sa kama sa pagtulog at maging magkasiping, ako pa rin ang nasa isip at puso niya. Sa mga sandaling yon, nakaramdam si Divine ng panliliit sa sarili niya. Gayunpaman, pinilit niyang ipagsawalang bahala at ngumiti na rin sa mga bisita. Nararamdaman pa rin niya ang mga matalim na tingin ni Cristela sa kanya. Kahit na malayo ito at nakatitig lamang sa kanila. Hanggang sa natapos ang kasal, dama pa rin ni Divine ang matalim na tingin sa kanya ng babae ni Kajik. Sa ngayon, nandito siya sa mall para mamili ng damit na gusto niyang isuot papunta sa Maynila kung saan na sila titira na mag-asawa. Kasama niya ang 3 sa mga kasambahay nila para may tagadala siya ng mga napamili niya. Suot ngayon ni Divine ang isang kulay puting dress na may mahabang manggas kaya't natatakpan ng mga galos niya sa braso. Gayunpaman ang mga galos niya sa tuhod at binte ay kitang-kita kaya't napapalingon ang ibang mga tao roon sa kanya at sa mga sukat niya. Ngunit hindi niya inaasahan na nasa mall din pala ang asawa niya kasama si Cristela at nagsa-shopping. Kahapon lang sila ikinasal ni Kajik. Pero heto, harap-harapan na agad siya nitong pinagtataksilan at talagang pinag-shopping pa nito ang girlfriend nito na ngayon ay kabit na lang nito. I want that dress, Kajik. Ang dress na yan na matagal ko nang gusto. Malambing na sabi ni Cristela sa asawa niya si Kajik na seryoso lang ang mukha habang nakatingin kay Divine. Ang mga mata naman ni Divine ay nakikiusap at nagtatanong habang nakatingin din sa kanyang asawa. Naghihintay kung ano ang gagawin nito. Kapit na kapit naman sa braso ni Kajik si Cristela at nakangiti pa habang nakatingin sa kanya. Ano pang hinihintay mo, Divine? Asik ni Cristela. Take it off. I want that dress. Kaya kailangan mo na ibigay sa akin yan. Mariin na lumunok si Divine. Pakiramdam niya ay sobrang nanliliit na siya dahil nasa kanyang mga mata ng lahat ng tao sa loob ng mall. Ang iba ay nagbubulungan. At ang iba naman na hindi makakilala sa kanya ay nanliliit na ang tingin. Nang hindi siya gumawa ng kilos, nagsalita ulit si Cristela. Ano? Tutunganga ka lang ba riyan? Gawin mo na kung anong sinasabi ko sa'yo. Hubarin mo na ang damit na yan. Tinignan ni Divine sa mga mata ang asawa niyang si Kajik. Nagsusumamo mga titig niya na huwag itong papayag sa kung ano man ang gusto ng girlfriend ito. Ngunit sandali na yon ay tila nawasak ang pag-asa ni Divine na magsalita si Kajik. Take it off. Huh? Ang naisatinig niya. I said take it off. Mariing paulit-ulit ni Kajik sa sinabi nito. Lumunok si Divine. Mahirap man, ay kailangan niyang sundin kung ano ang sinabi ni Kajik. Iyon ang utos ng asawa niya, kaya dahan-dahan niyang binaba ang manggas ng kanyang suot na bestida. Mariin na rin ay pinikit ang kanyang mga mata, at rinig na rinig pa rin niya ang bulong-bulungan ng mga tao doon. Tuluyan ang na-expose ang kanyang balikat. Ngunit bago pa niya tuluyang mababa ang 2 manggas, agad na nagsalita si Kajik. Stop, sabi ni Kajik. Nagmulat si Divine at nagtanong na tiningnan ng asawa.
Madilim ang mukha nito at nakatiim ang bagang. Stop it! Ulit nito. But why? Naguguluhan na tanong ni Cristela. Huminga ng malalim si Kajik. Just stop it! Humanap ka na lang ng ibang damit na magugustuhan mo. Don't take that dress from her. Pagkasabi ni Kajik ay tumalikod na ito at nagsimula na maglakad paalis at agad naman itong sinundan ni Cristela. Pinahid naman ni Divine ang luha sa mga mata at muling itinaas ang manggasang damit niya. Divine! Boses yun ang kuya niyang si Brando. Nakakarating lang nang makita nito ang sitwasyon niya ay agad na hinubad ang suot-suot na jacket. Lumapit sa kanya at ipinatong ang jacket sa kanyang balikat. Niyakap din siya nito para maitago siya sa mga mapanghusga na tingin ng mga tao roon. Bakit hinayaan niyo lang na mangyari to sa kapatid ko, ha? Galit na sigaw ni Brandon sa mga staff at maging sa mga kasambahay na kasama niyang mamili. Bakit hindi niyo wala siya pinagtanggol? Bakit sa halip na protektahan niyo siya ay nakatunga nga lang kayo riyan? Bago pa man tuluyang sumabog ang galit ng kuya niya, pinigilan niya ito at sinabi na gusto niyang umuwi na lamang. Masyado na siyang napahiya sa lahat ng nangyari ngayong araw. Pagdating nila sa kanilang bahay ay galit na galit pa rin si Brandon. Pati na ang kanilang mga magulang ay napagtaasan niya ng boses. Dad, ipinahiya ng lalaking yon ng kapatid ko sa harap ng maraming tao. Inis na sigaw ni Brandon. Kung bakit mo naman kasi sa dami ng iba, ay si Kajik pang napili niyo para sa kanya. Okay din naman sana ang lalaki na yon. Pero ang babae na alalay niya ay hindi. Sino bang nagbigay ng karapatan sa kanila na ipahiya ang kapatid ko sa maraming tao? She is respected by everyone in this town. At silang dalawa na bagong salta lang ay pinahiya siya? Kahit na madalas silang mag-away ng kanyang kuya, overprotective pa rin ito sa kanya. Bata pa lang kasi siya, ito na nag-aalaga at nagbabantay sa kanya. Ito na rin ang lagi niyang tagapagtanggol noon pa man kaya hindi ito natutuwa sa ginawa sa kanya kanina doon sa mall. Don't worry about my kuya. Wika ni Divine. Kaya napabaling sa kanya si Brandon na galit pa rin ang itsura. May reason naman ako kung bakit ko ginawa yan. Don't worry. At least ngayon, alam ko na kung anong magiging kahinaan niya. Well, not exactly. But I already have an idea. Playing like a victim might work for him. Nagtataka kay Divine ang ama at kuya niya habang si Divine at ang mommy niya naman ay nagkakatitigan. Ngumiti lang si Divine at doon pa lang ay parang alam na rin agad ng mommy niya kung anong ibig niyang sabihin doon. Sa isip ni Divine, ang kailangan niya lang na gawin ay maging victim sa harap ng kanyang asawa. Nakita niya kanina kung paano nagbago ang reaksyon sa mukha ni Kajik nang makita ang pagtulo ng kanyang mga luha. Napansin din niya kung paanong lumambot ang matigas nitong ekspresyon. At ang role na kailangan ni Divine na gampanan hanggang sa tuluyan ng lumambot ang puso nito sa kanya ay isang ape at mabait na asawa. Faster, Divine! Halos madapa na si Divine sa kakamadali sa pagsunod sa kanyang asawa. May dala-dala siyang mga malalaking bag dahil ngayon ang araw ng alis nila sa kanilang probinsya at pupunta na sila sa bahay ni Kajik sa Manila. Doon na kasi sila titira na dalawa. Wala rin kasing balak si Kajik na mag-settle sa probinsya dahil hindi ito sanay sa buhay probinsya at kailangan din itong pamahalaan ng kumpanya nito. Sandali lang Kajik, nahihirapan ako sa mga dala ko. Tawag ni Divine sa kanyang asawa na naiinis naman na tumigil sa paglakad. Bakas ang sobrang pagkainis sa mukha na nilingon siya nito. Naglakad ulit si Kajik palapit sa kanya at kinuha ang mga dala niyang bag. Hinawakan din siya nito sa pulso at hinila. Nakasuot si Divine ng hoodie kaya hindi nito napansin na may pasa at galo siya doon dahil pa sa nangyari sa kanya doon sa medical mission nila. Ouch! Reklamo ni Divine habang kinakaladkad siya ni Kajik patungo sa kanilang sasakyan na nakaparada. What the hell? Hindi kita sasaktan ha? Wala naman akong sinabi na sinaktan mo ko. Sadyang masakit lang talaga ang buong katawan ko ngayon. Paliwanag ni Divine
na dahilan para mas lalong magkasalubong ang kilay ng kanyang asawa. Pagkalapit nila sa kanilang sasakyan, ibinigay ni Kajik ang bag niya sa driver nito na nag-aayos ng mga gamit niya sa likod ng compartment ng sasakyan. Ang hawak na lamang ngayon ni Kajik ay ang manggas ng suot niya na hoodie. Binuksan ni Kajik ang backseat at pinapasok siya nito sa loob. Nanatiling nakabukas ang pinto at nasa labas pa si Divine. Nabigla siya nang bigla nitong itinaas ang manggas ng hoodie niya at kitang-kita na nito ngayon ang pasa at galos niya doon. Hindi rin kasi ito visible sa kasal nila kahapon dahil sa long sleeve ang design ng wedding gown niya. What the? Bakit punong-puno ka ng galos pati dito? Gulat na saad ni Kajik. Ang mga mata nito na kanina ay malamig ang tingin sa kanya at para bang kinamumuhian siya ay ngayon diretso na nakatingin sa kanya at may pag-aalala siya na nakita doon. Ayaw naman ni Divine na malaman ng asawa niya na tumakas siya sa magulang niya noong palapit na ang araw ng kanilang kasal para sumama sa isang medical mission. Baka kapag nalaman nito na suwiil siya, ay bigla itong ma-turn off sa kanya. E di mas lalo siyang mahirapan na makuha ang puso nito. Mabuti na lang at mabilis din siyang nakaisip ng magandang palusot. Sumama ako kay Dad na tiningnan ng mga pananim noong isang araw. Ang kaso naglukong kabayan na sinakyan ko. Wala siyang tigil sa pagtakbot, minsan ay tinaas niya rin ang dalawa niyang paa hanggang sa nahulog ako. Sakto naman na doon sa nahulugan ko ay may bato kaya doon ako tumama. Doon ko nakuha ang mga galos ko na to. Pagsisinungaling niya. Tumango naman si Kajik na napaniwala naman sa sinabi niyang yon. Binaba na rin ulit nito ang manggas ng hoodie niya at kalmado na ang boses na nagsalita. Pasensya na. Hindi ko alam na may mga galos at pasaka pala. Ngumiti si Divine ng bahagya sa asawa. Okay lang. Hindi mo naman kasalanan dahil hindi ko rin naman agad sinabi sa'yo. Sa susunod, sabihin mo sa akin kung anong masakit sa'yo para hindi kita mas lalong masaktan. Pumasok na rin si Kajik sa loob ng sasakyan at sa tabi niya ito naupo ngunit bago pa man ito maisara ang pinto, ay lumapit na ang isang lalaki roon. Sir Kajik, si Ma'am Cristela po, gustong-gusto niya raw po kayo makausap. Nagwawala na po siya sa galit ngayon. Wika ng lalaki sa medyo nag-aalala at alangan na boses. Sabihin mo siya na pag nakabalik na kami sa Manila mag-usap. Sagot naman ni Kajik bago tuluyan ng isinara ang pinto. Nanatili lang na tahimik si Divine at paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa kanyang asawa habang umaandar ang sasakyan nila. Madilim ang mukha ni Kajik. Sa isip ni Divine ay baka nag-away ito at ang girlfriend nito na si Cristela. Ay, bigla to rin nanikip ang dibdib niya sa iniisip niya na may girlfriend nga talaga ang asawa niya. Hindi pa nga umaabot ang taon ng pagiging mag-asawa nila nagtataksil na agad ito sa kanya. Pagdating nila sa hangar kung nasaan ang private jet ni Kajik ay sumakay sila doon. Mahigit 2 oras din sila sa himpapawid at hindi naman namalaya ni Divine na nakatulog na pala siya. Pagod na pagod din kasi siya dahil mula nung nasa medical mission siya ay wala pa siyang tulog at pahinga. Dagdagan pa na masakit din ang katawan niya dahil sa aksidente na yon. Hindi niya tuloy na pagmasdan ng asawa niya sa kanyang tabi. Nagising na lang si Divine dahil sa isang marahan na pag-alog sa kanyang balikat ng isang attendant. Ma'am, pasensya na po kung nagambala ako po ang tulog ninyo pero nakarating na po tayo at kailangan niyo na pong bumaba. Agad na napaayos ang upo si Divine dahil sa sinabi nito. Kinusot niya pa ang kanyang mga mata at pakiramdam niya ay may maliit na mga buhangin dahil sa labis na antok. Ang asawa ko, nasan siya? Nauna na pong bumaba si Mr. Henderson? Nang malaman niyang nakababa na pala si Kajik ay agad na din siyang bumaba. Hinanap niya ito ngunit ang driver na lang nito nakasama nilang kanyang nakita. Ma'am, umalis na po si Mr. Kajik Henderson. Tumawag po kasi sa kanya si Ma'am Cristela kanina at may mahalagang meeting din daw po kasi siya na kailangan niyang duluhan ngayong araw. Pero binili niya po kayo sa akin. Ako na po magdadala sa inyo papunta sa bahay niyo ni Sir Kajik. Kabisado ko naman po ang lugar na to kaya mapagkakatiwalaan niyo po ako. Kasama po ba ngayon ang asawa ko si Cristela?
Tanong niya, nalulungkot. Hindi ko po sigurado ma'am, pero kanina po bago siya umalis ay narinig ko po na kausap niya sa tawag si Ma'am Cristela. Malungkot siya na napatango. Ganun po ba? Habang nasa loob si Divine ng sasakyan patungo sa magiging bahay nilang dalawa ni Kajik, ay nalulungkot si Divine dahil hindi mo lang nagpaalam sa kanya si Kajik kanina at basta na lang itong umalis. Maligayang pagdating po, ma'am. Ikinalulugod po namin na makilala kayo, Ma'am Divine. Pagdating ni Divine sa magiging bahay nila ni Kajik, siya ay sinalubong agad ng mga kasambahay ni Kajik na nakalinya at sabay-sabay pang yumuko sa harapan niya. May isang matanda na lumapit sa kanya at nagpakilala bilang si Manang Dulce. At ito ang nag-asikaso at nag-tour sa kanya sa kanilang bagong bahay. Ito po ang master's bedroom, ma'am. Ito po ang magiging kwarto nyo ni Sir Kajik. Ipinalinis na po niya ito sa amin. Pero kung mas gusto po kayong baguhin na estilo ng mga gamit, maaari nyo pong sabihin sa akin para maayos na po namin ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Manang Dulce. Gumanti naman ang ngiti si Divine sa matanda. Maraming salamat po, Manang. Tatawagin ko na lang po kayo kung may iba pa akong kailangan o kung kailangan ko po ng tulong ninyo. Gusto niyo na po bang tulungan ko na kayo na mag-ayos ng mga gamit ninyo? Alok nito. Masakit pa ang buong katawan ni Divine dahil sa mga galos niya at ang maging paglakad ay hirap na siya kaya pumayag siya sa alok ni Manang na tulungan siya nito. Ay Diyos ko! Bakit ang dami mo namang pasa at galos, iha? Gulantang na tanong ni Manang Dulce nang hubarin ni Divine ang suot niya na hoodie at naiwan ang t-shirt niya. Si Sir Kajik ang may gawa ng lahat ng yan? Naku, hindi po. Hindi po, Manang, dahil po to sa isang aksidente. Nahulog po kasi ako mula sa kabayo ko at sa akto naman na tumama ako sa isang malaking bato. Paliwanag ni Divine. Medyo maayos na ho ako ngayon kaysa nung mga nakaraang araw. Hindi ba kailangan mong ipa-ospital yan, iha? Parang kailangan na mapatingnan mo yan sa doktor. Nangangamba na tanong ni Manang Dulce. Lumapit pa ito sa kanya para makita ang mga galos niya ng mas malapitan. Doktor po ako at nagamot ko naman po ang mga ito kaya hindi na po kailangan magpa-ospital. Paliwanag naman ni Divine. Medyo masakit lang po dahil napuruhan din ang katawan ko nung bumagsak ako sa bato. Naniguro pa si Manang Dulce kung talaga nga bang maayos lang siya at kung kailangan niya ang tulong nito sa mga ginawa niya. Ayaw na nga rin sana nito na tumulong pa siya sa pag-ayos ng mga gamit niya at ipahinga na lang daw niya ang kanyang katawan. Ngunit nagpumilit naman si Divine na ayos lang talaga siya. Mga anong oras po pala kaya uuwi sina Kajik mula sa trabaho niya, Manang? Tanong ni Divine kay Manang Dulce. Minsan ay gabing-gabi ng uwi niya, iha. Lalo na kapag sobrang dami ng mga trabaho niya. Ganun po ba? Oo, iha. Kaya minsan ay hindi mo na siya kailangang hintayin na makauwi at mauna ka ng kumain o kaya naman ay matulog. Mabait naman sa kanya ang lahat ng mga kasambahay ng kanyang asawa. Kaya hindi siya nahihirapan na makipagsalamuha sa kanila at naging malapit din agad siya sa kanila. Sa totoo niya ay gustong-gusto siya ng mga ito, lalo na si Manang Dulce. Gusto sanang hintayin ni Divine ang kanyang asawa para sabay na silang mag-dinner ngunit sadyang pagod na pagod pa siya at masakit pa ang kanyang buong katawan. Nakatulog siya ng maaga at nagising na lang nang marinig niya ang mga yapak. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang kanyang asawa na mukhang kakauwi pa lamang mula sa trabaho at tinanggal sa pagkakabotones ang suot na long sleeve. Ang lamp lamang sa silid nila ang nakabukas kaya hindi ganong kaliwanag sa loob at hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito. Why are you still awake? Kaya nagulat si Divine nang biglang magtanong ito sa kanya. Ang akala niya kasi ay hindi nito napansin, nagising siya. Lumingin ito sa kanya. Malalim na ang gabi. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Dahan-dahan na naupo naman si Divine sa kama. Nakatulog na ako, nagising lang. Kakauwi mo lang ba? Tanong niya. Yeah? Tipid itong sumagot. Kumain ka na ba? Gusto mo bang ipaganda kita?
Tulog na siguro ngayon ang mga kasambahay kaya ako na lang ang maghahanda. Alok niya at akmang bababa na sana sa kama nang magsalita si Kajik para pigilan siya. Don't bother. Bukas na lang ako kakain. Ha? Hindi pwede yun. Masama sa kalusugan mo yan lalo na't pagod na pagod ka. I'd rather sleep than eat. Sagot nito at naglakad na papunta sa banyo nila. Pero bago ito tuluyan na pumasok sa loob ay nagsalita ulit. Go back to sleep, bukas na usap tayo. Pero hindi siya agad bumalik sa pagtulog at hinintay niya na matapos ito na maligo at ngayon ay hinihiling na ni Divine na dapat pala natulog na lang siya dahil parang hindi na siya makahinga habang nasa tabi niya ito. Alam kong masakit ang mga katawan mo dahil sa nangyari sa'yo kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako didikit sa'yo. Saad ni Kajik na sobrang husky at antok na ang boses. Kinagat na lang ni Divine ang ibaba niyang labi at pinilit ang kanyang sarili na makatulog kahit na ang puso niya ay sobrang bilis pa rin ng tibok. Sa pagsapit ng umaga, nagising si Divine na mag-isa na lang siya sa kama at nakita niya ang gising na pala si Kajik. Late na nga itong natulog kagabi pero sobrang aga pa rin itong nagising. Anong klaseng superpowers kaya ang meron ng taong yun? Gusto ni Divine na malibot ang bagong lugar at titirhan nila para makasanayan niya kaya naman pagkatapos niyang mag-lunch ay nagpasama siya kay Manang Dulce na maglibot sa buong village nila hanggang sa labas. At hanggang sa tuluyan na silang napadpad sa isang coffee shop na malapit lang sa village. Doon na sila nagpalipas ang oras. Nandito na pala ang taga-bundok. Pareho silang napatingin sa taong lumapit sa kanila. Walang iba kundi si Cristela. Ano namang ginagawa ng isang taga-bundok at mga aagaw na gaya mo sa ganitong coffee shop? Tanong ni Cristela sa kanya na nang-iinsulto ang boses. Hindi ka nababagay sa ganitong lugar, Divine. Para kang isang langaw dito. Huminga ng malalim si Divine. Ano na naman bang kailangan mo sa akin at hanggang dito ay sinusundan mo pa rin ako? Huminga ng malalim si Divine. Ano naman ang kailangan mo sa akin at hanggang dito ay sinusundan mo pa rin ako? Hindi kita sinusundan, babaeng higad. Pinapaalala ko lang sa'yo na ang isang taga-bundok na katulad mo at isang mang-aagaw na higad ay hindi nababagay sa ganitong lugar. Low class ka lang, napilit na nakikipag-fit in sa ganitong lugar at sobrang hindi bagay sa'yo. Mariin na pumikit si Divine para pakalmahin ang kanyang sarili. Tiningnan niya si Manang Dulce na nag-aalala para sa kanya. Ayoko ng gulo, Cristela. Please, lubayan mo na ako. Kung ayaw mo pala ng gulo, edi sana hindi mo inagaw sa akin si Kajik. Pero dahil sa malandi ka, deserve mo ng sundan ng karma mo. Mataas ang boses ni Cristela, kaya ang ilan pang mga customer sa coffee shop ay napatingin sa kanila sabay nagbulungan. Napasinghap din sila nang biglang damputin ni Cristela ang iced coffee niya at ibinuhos yon sa ulo ni Divine. Ano ba, Cristela? Si Manang Dulce ang una na nag-react at pagalit nitong nasigawan si Cristela. Bakit mo ginawa yun sa kanya? Dahil malandi ang boss mo. Bagay nga sa kanya yan para magising naman siya sa katotohanan na hindi magandang mang-agaw. Buliyaw naman ni Cristela. Hindi na lamang sila nakipagtalo pa kay Cristela. Umalis na lang sila sa coffee shop na yon at iniwan na nila ito. Hindi mo na dapat siya pinatulan pa, Divine. Sabi sa kanya ni Kajik nang nalaman kung ano nangyari kanina sa coffee shop. Mapait siyang napatingin ng dahil doon. Siyempre, ipagtatanggol nito ang babae na yon dahil sino ba naman siya para kampihan ni Kajik, hindi ba? Asawa lang siya at girlfriend turned kabit ito ng babaeng yan. Wala akong ginawa sa kanya. Bigla na lang siyang dumating sa coffee shop habang nag-uusap kami ni Manang Dulce. Tapos kung ano-ano mga sinabi niya sa akin hanggang sa ibinuhos niya pa sa akin ang iced coffee ko. Paliwanag naman ni Divine. Nagbuntong hininga si Kajik. Hayaan mo na lang siya sa susunod. Iyon na nga ginawa niya.
Pero nagalit pa rin sa kanya si Kajik. Ay, ang hirap naman pangatawanan nitong role niya ngayon. Kailangan niya talaga ng mahabang pasensya. Nabanggit sa akin ng magulang mo kung gaano mo kamahal ang trabaho mo na pagiging isang doktor. Panimula ni Kajik habang sabay silang nag-almusal. Alam ko na mahirap para sa'yo na magpasya na sumama sa akin papunta dito at iwan ang trabaho mo. Napatigil naman si Divine sa pagkain para lang marinig ko anong sasabihin ng asawa dahil tama rin ito na nahihirapan nga siya na magpasya na iwan ang mahal na mahal niyang trabaho sa kanilang probinsya para sumama papunta dito. Kaya nakiusap ako sa kakilala ko at pumayag siya na tanggapin kang maging doktor sa ospital na pag-aari niya. Biglang nagliwanag ang buong mukha ni Divine at kumislap ang kanyang mga mata dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Talaga? Makakapagtrabaho pa rin ako? Yes, sagot nito. I won't stop you from doing what you love. Tuwang-tuwa si Divine at sobrang laki rin ang mga ngiti niya. Maraming salamat. But, napatigil siya sa pagbubunyi dahil may pahabol pa ito. Makakapagsimula ka lang sa trabaho mo pag tuluyan ng gumaling ang mga galos at pasa mo. Matapos sabihin yun ni Kajik ay tumuloy na ito sa pagkain at ininom ang kape nito habang si Divine naman ay sobrang masaya pa rin. Sa totoo lang ay pinaplano niyang makiusap kay Kajik na hayaan siya na magtrabaho ulit bilang isang doktor dahil yun naman talaga ang gustong-gusto niyang gawin. Mabuti na lang at hindi niya na kailangan na kausapin ito at hindi niya na rin kailangan na mag-isip pa ng kung anong kailangan niyang sabihin sa asawa. Manang, inabala ni Divine si Manang Dulce na noon ay abala sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Oh, bakit iha? Girlfriend po ba talaga ng asawa ko si Cristela? Biglang tanong niya at napatigil naman si Manang Dulce dahil sa tanong na yon. Bakit mo naman na itanong? Curious lang po ako. Totoo po bang girlfriend siya ng asawa ko? Ha? Nung araw po kasi ng kasal namin ni Kajik, ay pumunta siya at sinabi niya sa akin na siya daw ang girlfriend ng asawa ko. At ngayon ay ginugulo niya ako dahil sa inagaw ko raw sa kanya si Kajik. Paliwanag ni Divine na nalulungkot. Dati magkasintahan silang dalawa, pero ngayon ay hindi ako sigurado. Kung ganon ay may katotohanan pala talaga ang sinabi ni Cristela sa kanya na ito ang mahal ni Kajik dahil kung minsan sila naging magkasintahan, ibig sabihin nun ay minahal pa rin ito ni Kajik. Ano pong alam niyo tungkol sa kanila, Manang? Ewan din ba ni Divine? Kahit na alam niya naman na masasaktan lang siya sa mga maaari niyang malaman, ay pinili pa rin niya na alamin ang lahat. Muntik silang ikasal? Nagpintig ang tenga ni Divine dahil sa sinabing yun ni Manang Dulce. Matagal din kasi silang naging magkasintahan na dalawa. High school pa lang silang dalawa ay naging sila na. Hindi namin alam kung anong sanhin ng kanilang paghiwalay ngunit ang alam ng lahat ay muntikan din silang ikasal na dalawa. Kaso, 1 taon mula nung nakatakdang araw ng kanilang magiging kasal, bigla na lang silang naghiwalay. Pero maayos na din na hindi natuloy ang kanilang kasal dahil hindi rin magandang ugali ni Cristela. Mata pobre siya at mahilig naman liit ng kapwa. Porket nakakaangat siya sa buhay. Nako, kung natuloy ang kasal nila ni Sir Kajik, hindi kanya makikilala at hindi siya magkakaroon ng isang mabait na asawa. Kaya higit na maswerte si Sir Kajik na ikaw ang naging asawa niya. Hindi naman mawari ni Divine kung ano ang dapat niyang maramdaman ng sandaling marinig niya ang sinabing iyon ni Manang Dulce. May bahagi sa kanya na nasasaktan siya dahil minahal nga talaga ni Kajik ang babae na yon. At ang dahilan naman kung bakit sila ikinasal ay dahil lang sa yun ang gusto ng kanilang magulang at hindi naman dahil sa pareho nilang gusto yon at pareho nilang mahal ang isa't isa. Huwag kang magpapa-apekto sa sinabi ng babae na yan. Gusto lang na nasirain ang relasyon yung mag-asawa. Huwag mo siyang papansinin. Basta't isipin mo lang kung ano ang goal mo. Iyon ay ang maipanalo ang puso ng asawa mo. Sabi ng kanyang ina na kausap niya ngayon sa tawag.
Pero sa tingin niyo po ba may pag-asa pa rin ako na makuha akong puso ng aking asawa kung pagmamay-ari na yun ng iba? Oo naman. Ikaw ang asawa niya eh. Kaya ikaw ang dapat niyang pag-alayan ng puso niya. Tsaka, hindi mo naman narinig mula mismo kay Kajik na mahal niya pa nga ang babae na yon. Knowing that woman, for sure nagsisinungaling lang siya. Dahil hindi naman papayag si Kajik na maikasal kayo kung si Cristela pa din ang gusto niyang pakasalan. Sagot ng kanyang ina. Basta, tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Kung sa tingin mo ay hindi mo na kayang manatili sa kanya at suko ka na sa goal mo na ipanalo ang puso niya, sabihin mo lang sa akin. At ako mismo ang tutulong sa'yo para mag-file ng divorce sa kanya. Ngumiti si Divine. Thank you, Mom. Palaging gabing-gabi na ako umuwi si Kajik sa trabaho at sobrang aga rin ito kung nagising kaya naman sinusubukan na rin ni Divine na gumising na rin ng maaga para maabutan niya ang asawa. Good morning! Masayang bati ni Divine sa asawa nung pumasok ito sa kusina. Isa sa advice sa kanya ng Mommy Anastasia niya para makuha niya ang puso ni Kajik, dapat daw ay lagi niyang ipaghahanda ng kape si Kajik tuwing umaga. Siya raw dapat ang mag-asikaso sa almusal nito dahil papasok na ito sa trabaho at dapat lagi siyang maganda. Kaya ang suot niya ngayon ay isang kulay puti na bestida at ang buhok niya ay nakatali pa na half ponytail na may ribbon. Good morning. Bati rin pabalik ni Kajik na para bang nagulat pa nang makita siya sa kusina at ngiti-ngiti. Anong gusto mo? Kape o gatas? Natigilan ulit si Kajik sa tanong niyang yon. Umabot ng ilang segundo hanggang sa muli itong magsalita. Kape. Na walang gatas? Yeah. Pure black lang? Nagtanong siya ulit. Yes. Okay. Sagot niya. Maupo ka na lang dyan at dadalhin ko na lang ang kape mo pag nagawa ko na. Tumango si Kajik at lumapit sa isang stool. Doon ito naupo at pinagmasdan niyang magsimula na magtimpla. Bakit sobrang aga mo yatang gumising ngayon? Tanong ni Kajik na nasanay na ang normal gising niya ay 6:30 ng umaga. Ewan din nga ba ni Divine? Noon naman ay sobrang aga niyang magising dahil maaga rin ang duty niya sa ospital. Dati nga ay papatulog pa lang ang iba ay gising na siya. Pero mula nung lumipat sila ni Kajik sa bahay nila at nakatabi niya itong matulog, lagi na lang masarap ang tulog niya kaya hirap siyang magising ng sobrang aga. Gusto kong maabutan ka. Tapat niyang sagot sa asawa at nilingon niya ito nang umabot ng segundo at wala itong sinagot. Gusto ko kasi na ako maghahanda ng almusal mo tuwing umaga o kaya naman ay magagawa ng kape mo. Kaya nagpasya ako na i-match ang gising ko sa'yo. Tumikim ito sabay marahan na tumango. I see. Tinapos niya ng pagtitimpla ng kape para makainom na ito. Here's your coffee, sabi niya sabay lapag ng tasa sa harapan nito. Thanks. Kinuha na ni Kajik ang tasa at sumimsim na ito doon. Bahagya namang umiba ang ekspresyon nito at pinagdikit ng mariin ang labi. Bakit? Takang tanong niya. I think you forgot to put sugar in it. Ha? Inabot niya rin ang baso nito para haluin dahil baka hindi lang nito iyon nahalo. Pagkatapos ay tinikman niya rin at siya naman itong umiba ng ekspresyon ng sandaling malasahan niya yon. Sobrang pait. Sorry, nakalimutan ko nga siguro nalagyan ng asukal. Nahihiya na sabi niya sa kanyang asawa na pinagmamasdan ng ekspresyon niya. Gagawa na lang kita ng bago, mukhang purong kape lang ang nilagay ko dito eh, sorry. It's okay. Ako na lang magtitimpla. Sabi nito tumayo na. Nagbuntong hininga si Divine habang nakatingin siya sa likod ng kanyang asawa na nagtitimpla na ng sariling kape nito. Hay, unang subok niyo pa lang na maging isang wife material, palpak na kaagad. Magaling na bang mga galos at pasamo? Nagtanong si Kajik. Ininom na nito ngayon ang bagong timplang kape habang si Divine naman ay nakatingin lang sa tasa nito. Yes, makakapagtrabaho na ulit ako. Kailan daw ba ako pwedeng magsimula?
Masaya niyang tanong. Next week, we are going to attend the anniversary party of their hospital. I am one of their major stakeholders, so we couldn't miss it. At doon kanila makikilala. You can ask them kung kailan ka pwedeng magsimula. Paliwanag nito. Talaga? Yes. Nagpa-ready na rin ako ng damit na isusuot mo para sa araw na yan, kaya hindi mo na kailangang alalahanin yon. Dagdag pa nito kaya mas lalo siyang napangiti. Kahit na cold ang asawa niya at madalis ay masungit at masamang ugali sa kanya, may caring side din naman pala ito. Naisip tuloy na Divine na kung patuloy siya na magiging isang mabuting asawa sa mga mata nito, ay makukuha niya rin ang puso nito at baka mawala na rin sa landas niya ang Cristela na yon. Kajik, aalis pala ako mamaya. Paalam ni Divine sa asawa na noon ay kumakain mag-isa. Nag-angat ito ng tingin sa kanya at nagtatanong ang mga mata. Magsa-shopping sana ako mamaya. Kasama ko naman si Manang Dulce kaya sa tingin ko ay hindi naman ako maliligaw dito. Okay. Simpleng sagot naman ito bago kinuha ang wallet mula sa bulsa at inilabas ang isang American Express sa loob at iniabot na ito sa kanya na siya pinagtataka naman ni Divine kung bakit. Take this. You can buy whatever you want. Hindi na kailangan. Kaagad niyang sinabi na kinataas naman ng kilay ni Kajik. May pera naman ako, so I'll buy for myself. But I am your husband. Sabi nito at bahagya pang nakakunot ang noo. It's my responsibility to spoil you. Sa mahigit 3 linggo na pagsasama nila, ay ngayon niya lang narinig na nirefer nito ang sarili na husband niya. Kaya ang resulta ay sobrang bilis ng tibok ng puso niya at pakiramdam niya ay may mga paru-paro na nagliliparan sa kanyang sikmura. Why? Tanong ni Kajik nang mapuna ang pagkatulala niya. Oh, wala. Agad niyang tangge. Kahit na sinabi naman ni Divine na hindi na nito kailangan na ibigay sa kanya ang card nito, ay sadyang mapilit ang asawa at sinabi na maaari niya nang gamitin yon hanggang kailan niya gusto at kahit ano pa raw ang gustuhin niya. At sa huli, ay pumayag na rin siya para iwas gulo at para may mapala naman siya sa pagiging billionaire's wife niya. Ayan! Aba, bagay na bagay sa'yo yan, iha! Masaya na sabi ni Manang Dulce nang pinakita niya dito ang dress na gusto niya. Umikot pa siya sa harapan nito at puno naman ang pagkamangha na pinuri siya ni Manang Dulce. Sobrang ganda sa'yo ng damit na yan, bagay na bagay para kang isang diwata. Iyon ang paulit-ulit na puri sa kanya ni Manang Dulce. Masaya si Divine na kasama niya ngayon si Manang Dulce. Noon kasi ay ang mommy niya ang madalas niyang kasama pero dahil nasa malayo na ito ngayon ay hindi na siya nito masamahan na mag-shopping kaya naman masaya siya na nandito rin si Manang Dulce para sa kanya. Nako, tiyak ako na lalong mai-inlove sa'yo si Sir Kajik kung makikita ka niya na ganyan ang suot mo. Nag-init ang pisngi niya dahil sa sinabi nito at naghanap pa siya ng ibang dress na magugustuhan niya. Binilhan niya rin si Manang Dulce ng mga gusto nito at syempre, ang pera ng asawa niya ang gamit niya. Total, si Kajik naman ang may gusto. Pagkatapos nilang mamili ng mga damit niya, ay nagtungo naman sila sa shoe section dahil gusto rin niyang bumili ng mga shoes at heels na gagamitin niya sa kanyang trabaho at sa mga formal events na kanyang aatenan in the future. Well, well, well! Look who's here! Pareho silang napalingon ni Manang Dulce nang marinig nila ang boses ni Cristela. May bag na nakasling sa kamay nito at maarte ang itsura. May alalay din ito na nakasunod dito at siyang may mga dala sa mga pinamili nito. Akala ko ba luxurious ang lugar na to? Bakit may nakapasok na hampas lupa? Maarte na pinapaypay pa ni Cristela ang kamay na para bang nababahuan ito. Ano ba yan? Ang baho! Nasaan ang manager dito, ha? I need to talk to him. Kaagad naman na nagmamadali mga staff sa tinawag ang manager na bakla mula sa loob. Ano pong nangyari, ma'am? Ang magalang na tanong naman ng manager.
Bakit sobrang baho dito? Ha? Po? Naguguluhan na tanong ng manager at inamoy-namoy pa ang paligid na wala naman talagang mabahong amoy. Pero wala naman po akong naaamoy na mabaho, ma'am. Naguguluhan na saad pa ng manager. Hindi niyo ba talaga naaamoy? Ang lansa! Ang baho! Nagpapasok kasi kayo ng isang taga-bundok dito eh. Nawala ang ambience ng shop niyo dahil sa babae na yan. Itinuro siya ni Cristela, dahilan para lahat ng tao roon ay mapatingin sa kanya. Kung sana kasi hindi kayo pumayag na may makapasok dito na isang hampas lupa, hindi sana babaho ang lugar niyo na to. Ang hirap kasi sa inyo, hinahayaan niyo na may makapasok dito sa inyo na hampas lupa. Nagtagis ang pagang ni Divine dahil sa sinabi ng ingrata na ito. Susugurin na sana nito at handa nang sumagot, ngunit pinigilan siya ni Manang Dulce na nag-aalala para sa kanya. Hayaan mo na lang siya, Iha. Magagalit si Sir Kaji kapag nalaman niya na nakipag-away kayo kay Ma'am Cristela. Pero nakakainis na po siya, Manang. Kung maka-insulto, akala mo kung sinong maganda at mayaman. Naiinis pang sabi ni Divine. Hayaan mo na. Ganyan talaga siya. Sinubukan pa rin ng manager na kausapin ng mahinahon si Cristela, ngunit ayaw nito na makinig. Mataas pa rin ang boses ni Cristela at walang pakialam kung nasa kanila man ngayon ang mata ng mga tao sa loob. Oh, look what you're wearing. Sa tingin mo ba talaga you can afford that without your husband's money, ha? Iniinsulto na siya nito ngayon, na para bang hindi niya talaga kaya na bayaran ng heels na suot niya ngayon. Kung hindi dahil kay Kajik, baka nga hindi mo magawa na makatungtong sa ganitong klaseng lugar. Without his card and his money, para ka lang basahan dito. Mariin na pumikit si Divine. Konti na lang ay sasabog na talaga siya sa sobrang ines. Pero kailangan niyang kumalma. Hindi pwede na sumabog siya ngayon dahil kilala rin ni Divine ang sarili. Masama siyang magalit. That shoes look good, but they don't suit you. Hindi bagay para sa isang dukha na katulad mo, Divine Montenegro. So take off those shoes because I want them. Mariin na utos na Cristela sa kanya. Nang hindi siya gumawa ng kilos ay muli ito nagsalita. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? I said take it off. Gusto ko na sapatos na yan. Hindi naman bagay sa'yo yan eh. Mukha kang nanay kung yan ang suot mo. Palibhasa, probinsyana. Napahinga ng malalim si Divine para pakalmahin ang kanyang sarili at tiningnan sa mga mata si Cristela na naghihintay na hubarin niyang suot niyang sapatos. Pasensya na, ngunit I said take it off. I don't wanna hear your explanation. Gawin mo kung anong gusto ko. Hubarin mo na yan. Pati yung damit na yan at ibigay sa akin. Pagalit na sigaw sa kanya ni Cristela. Mariin naman na napalunok si Divine. Nasa kanyang mata ng lahat ng mga tao ngayon. Ang iba ay naaawa sa kanya at ang iba naman ay hinahayaan lang siya. Hindi na magawa ni Divine na matiis ang ganitong panmamaliit sa kanya ng mga tao. Sa kanilang lugar ay nirerespeto siya dahil isa siyang mabuti at magaling na doktor. At ang kanyang ama naman ay may-ari ng isang malawak na hasyenda na siyang nagbibigay ng trabaho sa mga tao sa lugar nila. Ngunit ngayon ay minamaliit na siya ng tingin ng mga tao, lalo na si Cristela. Sa puntong yon ay para bang gusto na lang makalimutan ni Divine kung anong sinabi sa kanya ng kanyang ina na kailangan niya na maging mabait sa lahat ng mga makakasalamuha niya dito. Na kailangan niya silang unawain. Unti-unti nang nauubos ang pasensya niya. Ano na, Divine, ha? Gusto mo bang tagalugin ko pang sinabi ko para maintindihan mo? Nagpintig pang lalo ang tenga ni Divine sa sinabi nito. Pinalaki siya ng mga magulang niya na mabait. Palaging sinasabi ng magulang niya na maging mapagkumbaba siya sa kung sino man na makakasalamuhan niya. Ngunit, kung ganito lang din ang makakasalamuhan niya, aba, hindi niya na alam kung kaya niya pa bang maging mabait. Patuloy sa panunuya sa kanyang mahaderang nobya ng kanyang asawa na akala mo naman ay kung sinong maganda, mukha namang paa.
Hoy, alam mo, noong isang buwan pa ako naririndirian sa boses mo. Nakakairita na daig mo pang puwet ng manok na putak ng putak. Hindi na siya nakapagpigil at sinagot niya na rin ito. Aba, matapang ka na ngayon ha? Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ka na apihin ako. Pwes hindi mangyayari yon. Hinayaan na nga kita nung una dahil ayoko magalit sa akin ng asawa ko. Pero hindi naman ako santa para patuloy kang hayaan sa kawalang hiyaan mo na to. Kung ikaw kaya ang maghubad dito at manonood ako. Total, yun ka naman, diba? Hubadera ng taon na pumapapel sa buhay ni Kajik kahit na may asawa na siya. Mas lalo pang napuno ng galit ang mukha ni Cristela sa sinabi niyang iyon. What did you say? How dare you to say that to me when I am the only woman that your husband loved at walang-wala ka sa kalingkingan ko? You're just nothing but a mang-aagaw. Ni hindi ko nga alam kung ano bang nakita sa'yo ni Kajik. You're poor and pathetic. Ni hindi nga siguro maintindihan kung anong sinasabi ko eh. Because you lack of understanding at ang pera lang ni Kajik ang gusto mo kaya nagbubulag-bulagan ka sa lahat ng to. Malandi ka. First of all, I understood everything. Every single thing that you said. I am a doctor and I am a top-notcher kaya wala kang karapatan na maliitin ako. Hindi ako katulad mo na walang delikadesa at pumapatol rin sa isang tao kahit na may asawa na. Secondly, kung gusto mo tong sapatos, edi humanap ka ng kapareha o baka naman sadyang gusto mo lang talaga mga bagay na pinaglumaan ko na. Ganyan mo ba talaga ako ka-idolo kaya kahit na sinuot ko na gustong gusto mo pa rin na makuha sa akin? Mas lalong na-trigger ang galit ni Cristela sa sinabi niyang yon at bigla na lang siya nitong sinampal ng sobrang lakas at napahawak pa si Divine sa pisngi niya na sinampal nito. How dare you? Sinampal niya rin ito ng sobrang lakas hanggang sa naghalo ng balat sa tinalupan. Doktor man ako na sumasakip sa buhay ng mga tao. Kayang-kaya ko rin na maglagay ng buhay sa panganib kaya huwag mo akong susubukan, Cristela. Cristelang kulang-kulang. Nagkakagulo sa shop na yon at maging ang mga security pinigilan na rin sila. Ngunit biglang may naisip si Divine. Kailangan niya pala na magmukhang kawawa sa mga mata ng asawa niya dahil kung magmumukha siyang kawawa at inaalipusta, ay magagalit ito kay Cristela lalo pat sa public place nila ito ginawa. Tumigil si Divine sa pakikipag-away at hinayaan lang nasaktan siya nito. At tila ba ang anghel na nakabasa ng iniisip niya dahil ilang sandali pa ay narinig niya ang boses ng kanyang asawa. What the hell is happening here? Galit na galit ang boses ni Kajik. Kaya maging ang ilan sa mga tao roon ay napaigtad sa malakas na boses nito. Si Cristela ay napatigil na rin sa pananakit sa kanya at unti-unti nang lumuwag ang pagkakahawak ng mariin sa buhok niya. Hanggang sa tuluyan na nga nitong binitawan. Habang si Cristela agad ay lumapit kay Kajik, si Divine naman ay hinayaan na bumagsak ang luha sa kanyang mga mata para mas makuha pa siyang kaawaan ay napaupo siya sa sahig na para bang siya'y hinang-hina. Babe, she stole my shoes at pinagbantaan niya rin ako na sasaktan niya raw ako. Kahit na doktor siya. What? At dahil ang tingin sa kanya ni Kajik ay isa siyang mabuting anghel, nagpaawa si Divine sa asawa. Kung sa tingin ni Cristela ay mas magaling itong umarte, pues hindi siya magpapatalo dahil sa kanilang dalawa, mas magaling siya. Hindi ko sinabi yun sa kanya, Kajik. Umiiyak na sabi niya. Wala akong ginawa. Siyang nanakit sa akin. Ang gusto niya ay hubarin ko daw ang sapatos. At dahil gusto niya raw yun, at kapag hindi ko raw siya sundin, kaya ayun, sinugod niya ako. Si Cristela naman ang galit na tiningnan ngayon ni Kajik. What the heck, Cristela? Ano? Wala akong kasalanan. Siya nga itong nagbanta sa akin na bubugbugin niya ako at ililibre na lang sa medical fees. Mas lalong dumami ang luha sa mga mata ni Divine.
Ganitong role talaga ang gustong-gusto niyang gampanan, lalo na kung asawa niya ang bida. Wala akong ginawa ka, Jake. Palihim niya rin na hinubad ang heels sa suot niya. Para pagmukain na si Cristela nga ang may gawa nun. Nagkunwari rin siya na masakit ang paa niya. Nang mapansin ni Kajik ang lagay niya na para bang nasasaktan, ay mas sumama ang tingin nito kay Cristela at agad siyang nilapitan. Let's go home. Yumuko si Kajik para buhatin siya. Agad naman na pinulupot ni Divine ang kamay niya sa leeg ng asawa at nagkunwari pa siya na umiiyak. Naglakad na si Kajik na nilampasan na lang naman si Cristela na nakatingin lang sa kanilang dalawa. Ginisihan ni Divine si Cristela at mas nagpaawa pa siya sa kanyang asawa na walang reaksyon. Masakit ba ang paa mo? Iyon ang nag-aalala na tanong ni Kajik sa kanya nang mapasok siya nito sa loob ng sasakyan nila. Marahan naman siyang tumango. Oo masakit ang paa ko. Dahil yata sa pagkakatulak sa akin kanina ni Cristela kaya ako natapilok. Yumuko si Kajik at inabot ang paa niya. Minasahe nito iyon at bilang kailangan niya ng pangatawanan ng pag-iinerte niya ay nagkunwari siyang nasasaktan. Aray, dahan-dahan lang. Kunwari nasasaktan na sabi niya kahit na ang totoo naman ay nakikiliti lang siya sa hawak nito sa paa niya. I'm sorry. Marahan itong sabi bago nag-angat ng ulo sa kanya at ang kanilang mga mata ay agad na nagtama. Nakatitig si Divine sa nakakalunod nitong mga mata at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Masakit ba? Diretso pa rin ang tingin nito sa mga mata niya habang minamasahe pa rin ang kanyang paa. Kinagat ni Divine ang ibabang labi at marahan siyang tumango. Hindi na masyado. Minasahe lang nito ang kanyang paa hanggang sasabihin niya na wala na siyang sakit na nararamdaman at saka lang ito tumigil. Sumakay na rin ito sa sasakyan at nagulat siya nang hawakan siya nito sa balikat at hinayaan na isandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito habang ang kanilang sasakyan naman ay nagsisimula ng umandar. You'll be fine, don't worry. Hindi kanya masasaktan ulit. Iyon ang sinabi sa kanya ni Kajik habang ang sasakyan nila ay patuloy na sa pagtakbo. Patuloy si Divine sa pagdadrama habang nasa loob siya ng sasakyan. Ngayon ay sigurado na talaga siya kung paano niya makukuha ang asawa niya. Kailangan niya lang ng kaunting paawa effect dahil ang paawa niya ang kahinaan nito at hawak niya na ito sa kanyang mga kamay. Isa rin kasi sa advice sa kanya ng mommy niya ay kailangan lagi siyang mabait kapag kaharap niya si Kajik. Nung sabihin kasi sa kanya ng kanyang ama na ikakasal na siya ay nag-research sila ng stepmother niya tungkol kay Kajik. At nalaman nga nila ang tipo nito sa babae ay yung mga mababait daw. Mabilis nga na lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng anniversary party ng ospital na bago niyang pagtatrabahuhan. Kajik! Kakapasok lang nila sa venue party ay nakita niya na kaagad ang haliparot na si Cristela. Tumakbo ito palapit sa kanila at sa harap niya na mismo ay pinulupot nito ang braso sa leeg ni Kajik. Tumingkaya din ito para humalik sa pisngi ni Kajik na dahilan para magkasalubong naman ang kilaw na Divine na hindi naman nagustuhan ang nakita. I've missed you, Kajik. Malambing pa rin na sabi ni Stella. We just saw each other night pero I already missed you na. Mas lalo namang nanliit ang mata ni Divine sa sinabi ng babae na nakita pa pala sila kagabi ni Kajik. We're in a public place, Cristela. Sabi ni Kajik kay Cristela. Get off me. Ayaw nitong lumapit sa kanya si Cristela kapag public pero pag private pwede. Tumikim si Divine para makuha ang atensyon ni Cristela na agad din tumingin sa kanya. Oh, andito palang asawa mo. Plastic siyang ngumiti. Yes, andito. Lumayo naman si Cristela kay Kajik at pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa at hinusgahan pa siya. Bakit andito ka? Hindi ba dapat nasa probinsya ka lang dahil ang isang kagaya mo ay hindi nararapat sa ganitong lugar? Shut it up, Cristela. Mariin na banta ni Kajik. What?
Tiningnan ito ni Cristela. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, di ba? Hindi siya napabagay sa lugar na... I said shut up! Pagalit na pinutol ni Kajik ang sinabi ni Cristela. Not today, Cristela. Not today. Binalaan na kita tungkol dito noon. Don't make me repeat my words. Lumayo na si Cristela at bahagya na rin ang kumalma na para bang napahiya ito sa sinabi ni Kajik. Hinawakan naman siya ni Kajik at inalayo na mula sa girlfriend nito na nakatanaw lang sa kanila. Gusto ni Divine na gumisi at humalakak ng sobrang lakas dahil tuwang-tuwa siya na makita ang gano'n na ekspresyon sa mukha ni Cristela. Pero pinigilan niya ang sarili at nanatili ang kunwari malungkot at nahihiya na ekspresyon sa mukha niya. Siya na bang asawa mo, Kajik? May isang medyo may katandaan na lalaki ang lumapit sa kanila at nagtanong. Aba, kay gandang dilag. Yes, Mr. President. She's my wife. Sagot naman ni Kajik at saka pinulupot ang braso nito sa kanyang bewang at kinabig din siya palapit nito sa katawan. Divine, meet Antonio Luis de la Vicente, the President of DLC Hospitals. Magalang na yumuko si Divine sa harap ng President. Ikinagagalak ko po kayong makilala, sir. Ikinagagalak din kitang makilala, iha. Nakangiti na sabi nito sa kanya. I'm sure isang hospital ko sa pinakamaswerte dahil isa ka sa mga magiging doktor namin. Nakita kong records mo at isa sa mga magagaling na doktor. Marami ka na raw mga natulungan at iniligtas na buhay. You saved indigenous people's lives. Kahanga-hanga. Hindi na kami makapaghintay na magtrabaho ka sa ospital ko. Nahihiya nang umiti naman si Divine. Maraming salamat po, sir. Marami pa nga mga lumapit sa kanila at lahat sila ay pinupuri si Kajik dahil sa maganda raw ang pangasawa nito. At magaling din daw itong mamili ng babae at nakakaramdaman naman ng labis na hiya si Divine nung mga sandaling yon. Hindi kasi siya sanay sa mga ganoong papuri kaya nahihiya pa siya. Sinabi kay Divine ng presidente mismo ng ospital na sa susunod na linggo ay maaari na raw siya makapagsimula sa trabaho niya. Ang totoo niyan, ang sabi pa nga nito ay bukas na bukas daw pwede na siyang magsimula. At bilang sinabi ni Kajik na baka hindi pa nga siya pwede bukas dahil hindi pa magaling ang iba niyang mga galos at sugat, na sinabi ni Kajik ang dahilan kung bakit niya natamo ay pumayag ang presidente na sa susunod na linggo na lang. Salamat sa paghatid. Unang araw pa lang ni Divine sa trabaho niya sa DLC at si Kajik ang naghatid sa kanya. Tipid lang ito na tumango sa kanya. Take care, bili ni Kajik. Tawagan mo lang ako kapag nagka-problema ka rito. Ngumiti ulit si Divine sa kanyang asawa bago siya tuluyang lumabas. Habang siya ay naglalakad papasok sa entrance sa malaking ospital na ito, ay isinuot niya na ang kanyang lab coat. Nakalugay lang ang golden niyang buhok na kulot at kasabay pang pagsuot niya sa lab coat niya ay ang pag-ihip ng malakas na hangin dahilan para ipalid ang buhok niya. Automatic ang pagbukas ng pinto at kasabay ng pagbukas noon ay ang pagsagot niya rin ng stethoscope sa kanyang leeg. At ang lahat ng tao sa loob ay napapalingon at pahanga sa kanya. Dr. Divine, masaya kami na nandito ka na. Ang presidente mismo ng ospital ang unang sumalubong kay Divine. Nahihiya naman siyang umiti. Masaya rin po ako na makapagsimula na ako magtrabaho sa ospital ninyo. It's such a pleasure to be working with you, sabi ng presidente. Halika at ipapakilala kita sa ibang mga board of members and staffs ng aming ospital. Ipinakilala nga nito sa lahat ng mga board members at staffs na masaya naman na tinanggap siya. Mabuti na lang at mabait din sa kanyang ibang staffs at doctors doon kaya nga agad siya nagkaroon ng mga kaibigan sa kanila. Naiisip ni Divine na hindi siya gaano mahihirapan na makakapag-adjust sa bagong working environment niya. Doc Divine, may patient po naghahanap sa inyo. Imporma sa kanya ng isang nurse. Gusto niya raw po kayo na makausap? Auntie raw po siya ng asawa niyo na si Kajik Henderson. Nagtataka man ay sumunod na nga si Divine sa nurse patungo sa isang pribadong silid kung saan naghihintay sa kanyang isang babae na siguro ay mga nasa late 40s na.
Pagpasok niya sa loob ay agad itong naupo sa kama at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa na animoy hinuhusgahan ang buo niyang pagkatao. Sinabihan ni Divine ang nurse na sumama sa kanya na maaari na itong umalis at siya na lamang bahala sa patient na ito. Pagkalabas ng nurse sa silid ay tiningnan niya si Cristela na nakaupo sa sofa. Nakataas ang isang kilay sa kanya at nakangisi na para bang natutuwa ito. Ano po bang ipaglilingkod ko sa inyo, ma'am? May masakit ho ba sa inyo? Ang magalang na tanong ni Divine sa babaeng patient at hindi niya napinansin si Cristela dahil alam niya na mang-aasar lang siya. Lumapit din si Divine sa patient na mas lalo lang hinagod ng mga mapanghusga nitong tingin. Kung ganon, ikaw palang naging asawa ng aking pamangkin. Wika ng babae. Tumango si Divine at pinasok ang kamay niya sa bulsa ng suot niyang lab coat. Ako nga po, ma'am. Hindi ko lubos akalain na ang babagsak lang sa isang tulad mo, ang pamangkin ko na yan. Sabi pa nga ng babae na nangliliit ang boses. Ano ba nakita niya sa'yo at ikaw ang pinakasalan niya at hindi si Cristela na gustong gusto ko para sa pamangkin ko? Nanatiling tikom ang bibig ni Divine. Oras ng trabaho niya at bilang isang profesional na doktor ay hindi siya maaari na pumatol sa mga pasyente nila. Ikakasira iyon ang image niya at hindi niya hahayaan na mangyari yon. Walang-wala ka naman sa kalingkingan ni Cristela. You are just nothing. Ang balita ko pa nga ay galing ka sa probinsya at nakapagtapos sa isang mababang universidad. Hindi katulad ditong si Cristela na nagtapos sa Harvard. Tingnan mo naman ang sarili mo kumpara kay Cristela. Walang-wala ka sa kanya. Kung sa isang ibon pa, mababa lang ang lipad mo. At hindi mo maaabot ang tuktok kung nasaan si Cristela. Nagtiimbagang si Divine habang patuloy sa pagsasalita ang babae. Patuloy niyang pinapaalala sa kanyang sarili na dapat ay maging kalmado lang siya. Hindi siya pwedeng mapuno. Porket nakapag-asawa ka ng mayaman, nakala mo kung sino ka na kuumasta? Talagang ipinahaya mo itong si Cristela sa harap ng madla para lang magpaawa sa asawa mo? Wala kang kwenta. Wala ka malang bang kahihiyan sa sarili mo? Hindi mo ba naisip na kung hindi dahil sa asawa mo, ay hindi ka makakaangat mula sa kangkungan? Nagbuntong hininga si Divine. Wala po bang masakit sa inyo, ma'am? Kung hindi niyo naman kailangan ng tulong ko ay aalis na po ako. Dahil may mga pasyente pa po ako na naghihintay sa akin. Tatalikod na sana si Divine para umalis, ngunit muli nagsalita ang auntie ni Kajik. Talaga bang ganyan kakabastos? Hindi mo malang ba re-respetuhin ang auntie ng asawa mo na nag-ahon sa'yo mula sa kangkungan? Talaga bang ganyan kayong mga tao na galing sa hirap at nagtapos sa mababang paaralan? Mariin na pumikit si Divine. Tinawag niya ang lahat ng santo sa kanyang isipan na sana ay bigyan siya ng mahabang pasensya na huwag siyang hahayaan na mapuno dahil konting-konti na lang talaga ay sasabog na siya at baka hindi niya na talaga mapigilan ang kanyang sarili. Nilingon ni Divine ang auntie ni Kajik. Ngumiti siya at sa magalang na boses ay nagsalita. Mawalang galang na po. Pero kailangan na po talagang umalis dahil may mga pasyente pa po na kailangan ng serbisyo ko. Kung talagang gusto niyo na makausap ako ay bumisita na lang po kayo sa bahay naming mag-asawa sa araw ng day off ko. Yumuko ulit siya at aalis na sana ngunit mabilis na hinuli ni Cristela ang pulso niya. Mariin ang pagkakahawak nito sa kanyang pulso na sigurado si Divine na mag-iiwan ng marka. Talaga bang hindi ka marunong rumispeto, ha? Sa susunod, ilugar mo yung yabang mo. At lalo na kung hindi mo kilala kung sino ang kaharap mo. Bastos ka. Madiin ang bawat pagsambit ni Cristela sa mga katagang binibitawan nito. Hindi ako naging bastos. Sadyang trabaho ko lang bilang isang doktor sa ospital na to na mapanatili ang kaligtasan ng mga pasyente ko. Ngayon, kung sa tingin niyo ang pagtalikod ko sa inyo para puntahan ang mga pasyente ko na kailangan ng serbisyo ko ay pagiging bastos, hindi ko nakasalanan yon. Sobrang dami pa ng mga masasakit na salita ang sinabi nila sa kanya na kinikim-kim na lang na Divine. Mabuti na lang talaga at hindi siya hinayaan ng mga guardian angels niya na sumabog sa sobrang galit doon
Dahil baka mawalan pa siya ng trabaho at masira ang image niya. May nangyari ba? Nagtataka na tanong sa kanya ni Kajik. Malalim na ang gabi at kailangan na nilang magpahinga dahil pareho ng maaga pa ang oras ng pasok nila sa trabaho. Ngunit hindi pa inaantok sa Divine. Patuloy na bumabalik sa isipan niya ang mga salita na binitawan ng auntie Kajik niya sa kanya kanina. Naupo naman si Kajik sa tabi niya at nagtataka siyang tiningnan. Anong nangyari? May hindi ba na magandang nangyari ngayong araw sa trabaho mo? Umiling si Divine. Hindi. Wala naman. Naniniguro na tiningnan siya nito sa mga mata. Sigurado ka ba? Oo. Sagot niya habang tumatango-tango. May iniisip lang ako pero hindi na mahalaga yon. Dagdag niya pa. Kung gano'n ay magpahinga ka na dahil pareho pa tayo maaga bukas. Sabi ni Kajik na nahiga na sa kanyang tabi. 6 a.m. to 6 a.m. ang shift niya bukas pero heto siya at nakatulala pa rin sa kisame. Patuloy na iniisip ang mga nangyayari sa kanya ngayong araw at kung paano niya magagawa na magtimpi sa susunod na mangyari yan sa kanya. Kahit kailan malandi ka talaga. Sigaw na naman sa kanya ni Cristela na para bang lagi na lang sinisindihan ng ulo sa tuwing nakikita siya. Kahit wala naman siyang ginagawa ay sobrang init pa rin ang ulo nito. Sa punto na to ay wala na rin siyang pakialam sa kung ano man ang iisipin sa kanya ng ibang tao. Nasa pampubliko silang lugar pero wala naman siya sa ospital kung saan siya nagtatrabaho para patuloy niyang pangalagaan ang image niya. We, parang hindi naman. Nangaasar naman ang tono ng boses niya. Anong hindi naman? Malandi ka. Inagaw mo sa akin si Kajik. Hindi Sabi nila matagal na raw kayong hiwalay ni Kajik. Ikaw lang nga tong balik ng balik sa kanya kahit pa ang tingin niya lang sa'yo ay isang kaibigan. Wala akong inagaw sa'yo. Kung halikan ko man siya sa harapan ng maraming tao, ay hindi na pagiging malandi ang tawag doon. Asawa ko yun eh. Alam nga naman na ikaw ang halikan ko, di ba? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Akala mo kung sino ka na porket naging asawa ka ni Kajik? Let me remind you, wala siyang pagmamahal para sa'yo. He doesn't care about you. At kahit kailan ay hindi ka niya mamahalin dahil ako ang mahal niya. Tumaas ang isang kilay at pigil na pigil ang pagngisi niya. Oh, talaga? What? Sure ka ba talaga na ikaw ang mahal niya? Kasi kung oo, bakit hindi ikaw ang pinakasalan niya? At ako ang tinatawag dito na legal na asawa. Baka naman nag-a-assume ka lang talaga na mahal ka rin niya. Kahit na ang totoo, ay hindi naman talaga. At ako naman palang tunay niyang mahal. Kasi 'di ba, ang weird naman na ikaw ang mahal niya tapos ako ang ginawa niyang legal na asawa. Gayong ang sabi mo naman ay wala akong kwenta at hindi hamak na isa lang basahan sa paningin mo dahil isa akong taga-probinsya. Nagtagis naman ang bagang ni Cristela sa sinabi niyang yon. Sinugod siya nito. Higad ka? Sasampalin na sana siya nito ngunit agad niya rin na pinigil ang kamay nito bago pa man niya dumapo sa palad niya. Kung may higad man sa ating dalawa, I'm pretty sure it's gonna be you and not me. Again, ipapaalala ko lang sa'yo kasi parang nakalimutan mo na. Ako ang asawa. Legal ako sa mata ng lahat at ako ang tama. Wala akong inagaw sa'yo dahil matagal naman na kayong hiwalay. Hindi ba? Hindi ko nga alam kung bakit buntot ka pa rin ng buntot sa asawa ko eh. Nagmumukha ka tuloy tanga at kawawa. Binitawan niya mga salita na yan sa mukha mismo ni Cristela. Palakpak na sana ako sa'yo nung marami akong narinig tungkol sa mga achievements mo. You are smart, I can say that. But with your acting right now, you seem low. Iyon ba ang tao na dapat hindi tularan ng sinuman? You are disgusting. You are a successful person. You said it yourself. You graduated in a prestigious university in America. While I got only my degree in our province. So please, have some class. Nalaglagan pa nga ng mga tao roon dahil sa sinabi ni Divine. Maging si Cristela ay hindi nagawa na makapagsalita.
Aalis na sana si Divine dahil ayaw niya na mas malaki pang iskandalo. Nakakahiya naman kasi na pagka-doktor niya ay pumapatol siya sa babaeng ito sa harap ng madla when she should be doing professional stuff. Ngunit talagang inuubos ng babae na to ang pasensya niya. Naiinis siya at kahit oras ng trabaho niya ay pinapahiya siya nito. Ang kapal ng mukha mo para pagsabihin ng ganyan ng pamangkin ko, ha? Galit na bulyo naman sa kanya ng auntie ni Kajik. Hindi pa siya nito hinahayaan na makaalis at hinila na kaagad nito ang buhok niya. Napatras naman si Divine dahil sa malakas na pagkakalagkad nito sa kanya. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Pagalit na sigaw ni Divine. Nagtitikpi lamang siya na huwag gumanti ngayon dahil sapat na mga salitang binitawan niya kanina. Ayaw niya nang mas lalong masira ang image niya sa mga katrabaho niya at sa management ng ospital na ito. Feeling na Divine ay dalawang ito ang magiging dahilan ng pagkasira ng career niya. At bakit sa tingin mo ibibitawan kita? Malandi ka naman talaga kaya dapat lang na malaman ng mga katrabaho mo dito kung gaano ka kalandi at mang-aagaw. Kahit anong gawin mo ay hindi mo ipagkakaila na isa kang haliparot. Akala mo kung sino ka porket isa kang Montenegro? Wala akong pakialam sa'yo at kung sino man sa inyo. Alam niyo ang tagal ko na rin nagtitimpi sa inyo. Kung sa tingin niyo ay sino lang ako, bakit kayo? Sino ba kayo sa inaakala niyo, ha? Natigil lamang ang away nila na yon nang may dumating ng mga security para paglayuin sila. At ang resulta ng pagkikipag-away niyang yon ay galit na galit sa kanya si Kajik. Bakit mo namang ginawa yun, Divine? Galit na sabi sa kanya ni Kajik. Nalaman nito lahat ng mga nangyari at sa halip na siya ay kampihan dahil siyang kinakawawa ng auntie at kabit nito, ay sa kanya pa ito nagalit. At bakit hindi? Anong gusto mo? Hayaan ko na lang ang walang hiya mong kabit at ang auntie mo na ipahiya ako sa mga tao roon. Iyon bang gusto mong mangyari, ha, Kajik? Pwes, kung gano'n ang gusto mo, hindi mangyayari yun. Hindi ko sila hahayaan na maliitin lang ako dahil hindi ako nag-aral at naging isang doktor para lang hayaan sila na maliitin lang ako. Naiintindihan mo ba yon? Hindi ako papayag na ganun lang ang gawin nila. Mariin na pumikit si Kajik dahil sa labis na ines. Galit na galit naman si Divine dahil napakawalang hiya naman itong asawa niya para kampihan pang babae nito at walang kwenta nitong auntie. Bago pa siya tuluyan na sumabog ay tumayo na siya at iniwan niya na si Kajik. Hinahanap niya si Manang Dulce dahil kailangan niya na makausap sa ganitong sitwasyon ngunit naglakad siya, may narinig siyang boses na tila may kausap sa cellphone at para bang nagtatago pa nagsasalita. Ang boses na narinig niya ay walang iba kundi ang boses ni Manang Dulce. Nilapitan ni Divine kung saan niya naririnig ang boses at nagtago rin siya para hindi siya nito mapansin. May kakaiba kasi siyang kutob sa kinikilos ni Manang Dulce at sa kausap nito at hindi nga siya nagkamali ng hinala. Hello, Ma'am Cristela. Opo, galit na galit po ngayon si Kajik sa filingera niya asawa. Grabe nga pagsisigawan nilang dalawa ngayon. Hinuha ko ay umiiyak na ngayon ng babae. Bagay nga sa kanya. Filingera rin kasi. Oo naman. Huwag ka mag-alala at sasabihin ko sa'yo kung saan lugar siya pumupunta para mabilis mo siyang mahanap. Nung mga sandaling yon, pakiramdam ni Divine ay pinagtaksilan siya ng isang tao na pinagkatiwalaan niya at akala niya ay tunay siyang kakampi. Sa kabila ng nararamdaman na sikip sa dibdib, ay nanatili siya na nakikinig sa sinabi nito. Sa ngayon, kailangan mo na magdiwang dahil ramdam ko na malapit ng kanilang paghihiwalay. Sa oras na makuha ni Kajik ang asyenda ng pamilya ni Divine at tuluyan ng mga kasino, mawawala na sa landas mo si Divine at makukuha mo na ulit ang puso ni Kajik. Sa ngayon ay hayaan mo na muna ako na tuluyan na makuha ang loob ni Divine at pagsabihan na rin ang asawa mo dahil kung hindi siya titigil sa pakikialam sa mga plano natin na to, mauuwi tayong lahat sa kangkungan. Kunin mo lang ang loob niyang auntie ni Kajik at ako nang bahala sa gulo na mangyayari dito sa bahay. May naisip na akong ideya. O siya, sige na. Kailangan ko na ibaba ang tawag dahil mukhang tapos na magtalo mag-asawa. Kukunin ko pa muna ang loob ni Divine at papaniwalain ko siya na concern ako sa kanya. Pinag-cross pa ni Divine ang kaniyang braso. Umikot naman si Manang Dulce at
Bakas ang labis na gulat nang makita siya. Ma'am Divine? Tumaas ang kilay na Divine. Kung ganon, ay ikaw palang dahilan kung bakit kung saan man ako pumunta, ay lagi ako nasusundan ni Cristela. Ikaw palang nagsasabi sa kanya. Ikaw pala ang spy niya. Muntik mo nang makuha ang loob ko. Tiwalang-tiwala na pa naman ako sa'yo, Manang Dulce. Akala ko ay ikaw nang kakampi ko sa bahay na to. May pait sa tono ng boses niya. Hindi yan ang ibig kong mangyari. Sinubukan pa nito magsinungaling, ngunit hindi niya na pinakinggan. Matapos ang lahat ng narinig ko, susubukan mo pang magsinungaling? Gusto mo bang makakuhang ng loob ko? Hanggang sa mawala na ako sa landas niyo ng alaga mo na si Cristela? At magawa niyo ng mga plano niyo para yumaman? Yan ang plano niyo, hindi ba? Pakinggan mo muna ako. I heard everything that you said, Mana. Kausap mo si Cristela at narinig ko ang lahat ng plano ninyong dalawa. Pumasok din si Kajik at tumayo ito sa tabi niya. Masama ang tingin nito kay Manang Dulce na napalunok na rin ang mariin. Narinig ko ang plano niyo na pagtaksilan kami mag-asawa. Hindi mo na kailangan na magsinungaling dahil alam ko na kung anong totoo. Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwala ko sa iyong asawa ko ngayon. Alam ko na ang lahat ng mga sinasabi mo sa akin tungkol sa kanya at sa ugali niya ay hindi totoo. Alam ko na yun ngayon. Na sinisiraan mo lang sa akin ang asawa ko dahil yun palang utos sa'yo ni Cristela. Gusto niyong sirain kami para sa masamang plano niyo. And I will make sure na hindi matutuloy kung ano man ang masamang plano niyong dalawa. Hindi ko to palalampasin. Narinig na nila ang lahat mula mismo sa bibig ni Manang Dulce. Binuking nito ang sarili sa harap nila mismo. Oo, aaminin ni Divine na nasaktan siya sa ginawa nito. Pero at the same time, ay masaya rin siya na nabuking agad ang masama nilang plano bago pa man nila ito nagawa. Kalaunan ay napaamin din ni Kajik si Manang Dulce sa lahat ng mga plano nila. Matagal na palang kasal si Cristela at nasa ibang bansa lang ang asawa habang si Manang Dulce naman ay tiyahin ni Cristela na nagpapagngap lang na mahirap at kasambahay para makuha ang loob ni Kajik at para magawa nilang masamang plano nila na kalaunan ay hindi naman sila nagtagumpay na gawin. At nalaman din ni Divine ang tunay na dahilan ni Kajik kung bakit ito nagpakasal sa kanya. Matapos ang lahat ng mga nangyari, matapos yung malaman kung anong tunay na dahilan ni Kajik kung bakit ito pumayag na may kasal sa kanya, pakiramdam ni Divine ay nadurog talaga ang puso niya. Ang natitira na pag-asa na lang sa puso niya na magagawa rin siyang mahalin ni Kajik ay nawala. Kung ganon, ang nais lang pala nito ay ang hasyenda nila at sa oras na makuha nitong hasyenda nila ay mawawala na siya sa buhay nito at iiwan siya. What's the meaning of this, Divine? Gulat na tanong ni Kajik na mapasukan siya sa kwarto nila na nag-aayos na siya ng kanyang mga gamit para umalis. Pakiramdam kasi ni Divine ay mas lalo siyang nasasaktan kung mananatili siya sa bahay nila ngayon. Ngayon pa na alam niya na kung ano ang tunay na plano ni Kajik at ngayon pa na natanggap niya na sa kanyang sarili kung ano ang nararamdaman niya para sa asawa. Aalis na ako. Uuwi na ako sa amin. Sagot ng Divine. Kakausapin ko magulang ko para sa pag-file ng annulment. Mabilis na lumapit sa kanya si Kajik at hinawakan ang kamay niya. Pag-usapan muna natin to, Divine. Hindi na, Kajik. Sabay sagot niya sabay bawi ng kamay niya na hawak dito. Alam ko na kung anong tunay mong intensyon sa tingin ko ay hindi ko na makakaya pa na manatili sa piling mo. Knowing na yun palang intensyon mo sa amin. But listen to me first, Divine. Sinubukan ulit ito na hawakan ng kamay niya pero agad niyang iniwas. Ano pa bang kailangan kong marinig mula sa'yo? Pagalit niyang sinabi. Lahat, Divine. Lahat ay ipapaliwanag ko sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na maipaliwanag sa'yo ang lahat. Hinawakan ni Kajik ang dalawang kamay niya. Ang mga mata nito ay nagsusumamo habang nakatingin sa kanya. Aaminin ko. Noong una, yun ngang intensyon ko sa'yo. Gusto kong pagtayuan ng kasino ng asyenda ninyo dahil magandang lugar at maraming mga businessman na magkaka-interest doon.
Naisip ko na maging magandang lugar na yon para sa mga gusto kong maitayo. Pero hindi ko nagagawin yon nang walang pahintulot ng iyong ama. Alam niyang tungkol sa plano ko na yon at maging siya ay pumayag para mas lalo na mapagtibay ang ugnayan ng ating pamilya. Nagpa siya kung pakasalan ka at pumayag naman ng iyong ama sa alok ko na yon. At first, yes, oo. Yun ang naging dahilan ko kung bakit kita pinakasalan. Nag-iisip pa ako nun kung anong mga masasamang plano para ikaw na mismo magpasya na makipaghiwalay sa akin ng hindi maaapektuhan ang plano ko sa inyong asyenda, pero agad din naman na nagbagong isip ko. At nagbago rin ang pagtingin ko sa iyo mula nang tumira tayo sa iisang bahay. Naisip ko na wala naman naging masama kung bibigyan natin ng pagkakataon ng isa't isa. Hanggang sa isang araw, minahal na kita. I opened my eyes and heart to the possibility of loving you. And now, I've fallen hard. And I know there's no other way that I'll get out of this. Hindi makagalaw si Divine at nanunubig ang mga mata niya habang nakatingin siya kay Kajik. Para bang tinanggalan siya ng dila ng mga sandali na yon at hindi niya magawa na makapagsalita, pero maraming gustong sabihin ang isip niya. Mahal kita, Divine. Hindi ko hahayaan na lumayo ka sa akin o makipag-anal. Kung galit ka, naiintindihan ko. At nakahanda akong gawin ang lahat para mapatawad mo ako, pero hindi ka lalayo sa akin. Kahit anong mangyari, gagawin kitang asawa ko. I'm obsessed with you. Once I have you, you will never get away from me. You will be mine forever. At hindi nga pumayag si Kajik sa annulment. Niligawan siya nito at ginawa ang lahat para makamit ulit ang matamis niyang oo. Lahat ng paraan ay ginawa nito para mawala ang galit niya. And as for Cristela and Manang Dulce, nakuha na nila ang kung ano man ang nararapat para sa kanila. Pareho silang sinampahan ng kaso ni Kajik at kailangan din nila na magbayad ng sobrang laking halaga na dahilan para maubos ang yaman ni Cristela. Samantalang nang malaman naman ng auntie ni Kajik ang tungkol sa plano nila ni Cristela at ang paninira nito sa kanya, ay humingi ito ng tawad kay Divine, na pinatawad naman ni Divine at hinayaan na bigyan nito ng pagkakataon para makabawi at magbago. Masaya ako para sa inyong dalawa, sabi ng mommy niya sa kanya. Salamat po, mommy at daddy. Malambing na sabi ni Divine sa magulang. You deserve to be happy with him, anak, sabi naman ng kanyang ama. Masaya ako na sa piling na ni Kajik na hanap mo ang tunay na kaligayahan. Ngayon, ang araw ng renewal of vows nila ni Kajik at sobrang saya ng puso niya, maging mga magulang at kuya niya ay masaya rin para sa kanya. Mahal na mahal kita, Divine. Lahat ay gagawin ko para lang makita kang laging masaya. Iyon ang pangako sa kanya ni Kajik sa harap ng altar at pamilya nilang dalawa. Matamis siyang ngumiti. Mahal na mahal din kita, Kajik. I will also do everything just to make you happy. Mananatili ako sa tabi mo kahit anong mangyari. At sa harap ng altar, sa harap ng pamilya nila ay nangkinito ang kanyang labi, kalakip ang pangako na mamahalin nila ang isa't isa at mananatili sa tabi, sa hirap at ginhawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! I want the dress, Kajik.